Magandang gabi kapatid kaibigan, narito po akong muli ang inyong kaibigan si Father Albert upang magbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan ko na ang mga bagay na inihayag na at itinakda na sa pangalawang bahagi na po tayo ng pagtalakay. Kung maalala nyo kapatid kaibigan, ito ay may 5 kaganapan na kung saan ay tinalakay ko na yung dalawa at ang dalawa yung pagliligtas at yung tungkol sa rapture. Kung kayo ay nakapanood doon sa nakaraang video, ito ay natalakay ko na. At ngayong gabi atin namang tatalakayin yung tatlo na hindi natin natalakay nung nakaraang linggo. At ito ang tribulation, ang the millennial reign, at ang bagong langit at ang bagong lupa. Kapatid kaibigan, ito isa-isa nating tatalakayin sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Una, tribulation. Ano ba ang tribulation? O yung tinatawag na kapighatian. Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Ano ba ang kaganapan, ang mga pangyayari at kailan ba ito magaganap? Yan po ang isa-isa nating sasagutin sa tulong at gabay ng Espiritu sa mga talata sa Biblia na ating magiging batayan, na ating mababasa. Katanungan sa mga katanungang nabanggit sa Mateo chapter 24 verse 21 ay ganito po ang binanggit at sinabi patungkol po sa tinatawag na tribulation, na ganito: sapagkat kung magkakaroon ng malaking kapighatian na ang ganyo'y di pa nangyayari buhat ng pasimula ng sanglibutan at hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Yan po inilalarawan ng Biblia ang tinatawag na the Great Tribulation, na ito po ay hindi pa nangyayari o hindi pa naganap mula nung likhain ng sanglibutan at hindi na rin po mangyayari sa hinaharap. Ngayon, hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Ito po ay mababasa rin sa aklat ng Marcos chapter 13 verse 19 na kung saan ay ganun ang kahilintulad na sinasabi. Kapatid kaibigan, para higit nating maunawaan ang magaganap ayon sa propesya ni Propeta Daniel, atin pong basahin sa aklat ng Daniel chapter 9 verse 27 na ganito ang nasulat: He will confirm a covenant with many. 1:7, and the middle of the 7, he will put an end to sacrifice and offering, and at the temple he will set up abomination that causes desolation until the end is decreed, is poured out on him. Yan po ay ang talata pong batayan ay binasa po sa NIV, at atin naman pong basahin sa Tagalog ang kahulugan ng talatang nabanggit. At pagtitibay niyang tipan sa marami sa isang linggo at sa kalatian ng isang linggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay at ang sa pakpak ng mga kasuklang-suklam ay paroroon ang isang maninira, at hanggang sa wakas ay pagkapasya ay magbubuhos ang puot
sa maninira, mabubuhos ang puot sa maninira. Yan naman po ay binasa sa batayang talata sa Holy Bible, ang ginamit na Bible. Kapatid kaibigan, ayon sa aklat, ayon sa aking nabasa na sa lahat nabasa sa aklat ng Daniel chapter 9:27 ay naglalarawan sa hinaharap ng pagkakaroon ng tipan na may pagkakahalin tulad sa kasunduan ng kapayapaan. Na to ay gagawin ng prinsipe sa marami sa loob ng 1 linggo sa katumbas ng 7 taon. Na sa kahalatian ng 7 taon, ang prinsipe ay babaliin niya ang kasunduan sa pamamagitan ng pagpapahinto sa sakripisyo at pag-aalay, na siya na po mismo ang gumawa ng kasunduan, na siya na rin naman ang sisira at kasuklam-suklam at sukdulang gumawa ng kasuklam-suklam na magiging sanhi ng pagkawasak o pagkagunaw, at ang pangyayaring ito ay siyang magiging sanhi ng panahon ng malaking kapighatian. So ayon po doon po sa paglalarawan sa talata sa aklat ng Daniel na mayroon pong isang prinsipe na mag-o-offer ng kasunduan ng kapayapaan, at sa kalatian ng kasunduan ay siya na rin mismo ang babalik sa pinagkasunduan kung saan ay ipapatigil niya ang pag-aalay at sakripisyo, na ito po ay tumutukoy ayon sa nagsulat, ito po ay kumakatawan sa Antikristo. Ayon po doon sa pagkakapahiwatig nung nagsulat, yung pong prinsipeng tinutukoy doon, na ito nga po ang magiging sanhi o pasimula ng pagkakaroon ng malaking kapighatian, na kung saan iyan din po ay natala sa Mateo 24:21, na doon nga po ay sinabi na kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian nang ito'y hindi pa nangyayari mula ng likha ng mundo at hindi na magaganap pa pagkaraan nito. Ayon sa paglalarawan ng may akda, yan po ang ayon sa paglalarawan ng may akda na magkakaroon po ng kasunduan o tipan ng kapayapaan, ang prinsipe na kung saan siya rin ay babalik sa pinagkasunduan, at sa pamamagitan po nito siya po ay maghahasik ng mga kasuklam-suklam na kaganapan na siyang magiging hudyat ng pagkakaroon ng malaking kapighatian. Yan po ang sinabi. Patungkol sa aklat po ng Daniel 9:27, kapatid kaibigan, yan po ang magaganap ayon sa propesya ni Prophet Daniel. Kapatid kaibigan, kung kailan mangyayari ay walang specific time or date na sinabi sa Bible, although some Bible scholar, including the dispensationalist or interpreter view, see this is a future event that will occur during the tribulation period leading to the second coming of Christ. Yan po ang ayon sa mga kalkulasyon ng mga Bible scholar or dispensationalist, na maaari daw po ito ay mangyari sa panahon ng pangalawang pagbabalik ng Panginoong si Kristo, ayon po sa mga scholar ng Bible. Kapatid kaibigan, hindi mahalaga kung kailan ito mangyayari.
Ang mahalaga, ito'y tiyak na mangyayari. Bakit? Kasi ito po ay propesya ni Prophet Daniel. Doon nga po sa Daniel 9:27 na ito ay magaganap, ang tinataguriang The Great Tribulation na mangyayari sa hinaharap. Ayon po sa propesya ni Prophet Daniel. Kapatid, kaibigan, bago ako magtapos patungkol sa paksang ito sa tribulation, nais kong mag-iwan ng dalawang pananalita. At narito, ang una, ang makapagbigay assurance o kapanatagan. Ang pangalawa ay magbigay ng warning o babala. Una, ang mabigyan ng assurance at kapanatagan ang mga taong may personal ng kaugnayan kay Kristo na huwag nang mabalisa o matakot sa mga bagay na darating. Bakit? Dahil maraming talata sa Biblia ang mababasa natin na magsisilbing kapanatagan at assurance na ililigtas niya ang mga taong sa kanya'y nagtitiwala ng lubos. At bilang pagpapatunay po nito, ako ay magbabanggit o magbibigay ng mga ilang batayang talata na maaari mong panghawakan na makapagbibigay sa iyo ng kapanatagan at assurance na ikaw ay makaliligtas at maliligtas sa piling ng Panginoon sa anumang oras at panahon ng kaguluhan at kapighatian sa mundong ito. Narito po ang mga talata pwedeng basahin at pagnilay-nilayan upang mapagbigay ng kapanatagan at assurance sa mga taong nagkakaroon ng kaguluhan. Ito po ay mga talata na hindi ko na isinulat isa-isa, kung hindi akin na lamang pong babanggitin kung saan mababasa at matatagpuan, sapagkat masyado pong marami ang talatang batayan kung isusulat ko pa isa-isa. Ito po ay ang mga sumusunod. Sa John chapter 3 verse 16, sa Roma chapter 10 verse 9 up to 10, sa Psalm chapter 34 verse 22, sa John chapter 5 verse 24, at sa Daniel chapter 12 verse 1 na ganito po ang sinabi. At the time, Michael, the great prince who protects your people, will rise. There will be a little of distress such as not happened from the beginning of nation until then. But at that time, your people, everyone whose name is found written in the book, will be delivered. At kapatid, kaibigan, tiningnan ko po ang biblical context ng salitang will be delivered, at ito po ang aking napag-alaman. It's referred to being rescued or set free from difficult or challenging situation, often through the divine intervention. It encompasses both physical and spiritual liberation, heightening God's power and willingness to save His people. So, yan po ang sabi ng kahulugan sa Bible context ng salitang will be delivered,
Iyon daw po ay ililigtas physical and spiritual sa tulong at kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kaibigan, wala nang dapat ipangamba, anumang kaguluhan o kabagabagan ang dumaan, daraan, sapagkat ayon sa ating talatang binasa sa Daniel chapter 12 verse 1, God will rescue us from all difficult situation. Yun po yung Bible context nung pong will be delivered. Yan ang unang salita, ang pagbibigay paalala, assurance at kapanatagan sa lahat ng mga believers na wag nang matakot, mabalisa sa mga anumang darating na mga pag-uusig at kahirapan. Darako naman tayo kapatid kaibigan sa pangalawang salita, ang pagbibigay paalala at babala naman sa mga hindi pa mananampalataya. Kapatid kaibigan, gusto ko lang magbigay paalala sa iyo na mabilis na nauubos ang oras ng mundo. Malapit nang tumunog ang trumpeta. Walang bukas sa kaharian ng Diyos kung hindi ngayon. Iyan kapatid, kaibigan na wala pang pananampalataya at hindi pa tumanggap sa Panginoong Kristo ay nagpapaalala na ang panahon ay madali na uubos. Yun po ang sabi, the world is running out of time. The trumpet is about to sound. There is no someday in the kingdom of God. There is only now. Kapatid kaibigan, ang Panginoong Hesukristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Sa gayon, ikaw at ako na makasalanan ay mabigyan ng buhay na walang hanggan kung tayo ay sasampalataya sa Kanya. Hindi po automatic yon na magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kailangan po ay sumampalataya sa Kanya para ka magkaroon ng sinasabing buhay na walang hanggan. Yun po ang sabi. Tayo ay kailangang sumampalataya. Faith in Christ and His finished work is the only way for us to have eternal life. According to the Gospel, John 3:36 said, He that believeth on the Son hath everlasting life. Ayon po sa aklat ng Juan chapter 3 verse 36, yun naman daw pong naniniwala sa anak ay may buhay na walang hanggan. Sinabi din po sa aklat ng John chapter 14 verse 6 said, Ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Si Kristo na po kapatid ang nagsabi diretsa na walang ibang daan. Siya lamang ang daan, walang ibang totoo. Siya lamang ang totoo. At walang ibang buhay na makapagbibigay sa iyo kung di sa Kanya, sapagkat siyang nagsabing ako ang buhay. Kapatid kaibigan, samantalahin natin ang ngayon. At sinabi po sa Biblia, sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2, For He said, In the time of
favor I heard you. In the day of salvation I help you. Now is the day of salvation. Yun po ang tinala sa ikalawang Korinto chapter 6 verse 2 na sabi po ay sa panahon ikaw ay tinulungan ko sa panahon ng kaligtasan, ikaw ay tinulungan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon po ang sabi, kapatid, kaibigan, samantalahin natin ang ngayon dahil ang ngayon bukas ay hindi na. We shall make decision to accept Jesus Christ is better now than tomorrow. Kapatid, kaibigan, sana ay matiyak natin na ang pangalan natin ay natala sa aklat ng buhay, sa gayoy hindi tayo mapapabilang sa itatapon sa lawa ng apoy na ito nabanggit sa aklat ng Revelation chapter 20 verse 15 na ganito ang sinabi, anyone whose name was not found written in the book of life was thrown in the lake of fire. Kapatid, ang linaw-linaw po ng pagkakasabi sa aklat ng Revelation chapter 20 verse 15. Sino man daw pong hindi nasumpungan ng pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawang apoy. Ang Bible na po mismo ang nagsabi. Kaya kapatid, kaibigan, ang pagkakataon ay bukas pa, ang panahon ay nandiyan pa, kaya pwede pa tayong makapag-isip upang hindi tayo mapabilang sa itatapon sa lawang apoy na ang dahilan lang ay sa hindi natin pagtanggap at pagkakilala kay Kristo kung bakit hindi natala ang pangalan sa aklat ng buhay na ang magiging consequence ng hindi pagtanggap ay ang pagtapon sa lawa ng apoy. Kapatid, kaibigan, dito muna tayo pansamantalang magtatapos sa pagtalakay sa gabing ito at yung pong natitirang dalawa ay sa mga susunod na linggo sa kalooban ng Panginoon ay muli nating tatalakayin at ito po ay ang The Millennial Reign at yung panghuli, The New Heaven and The New Earth. Salamat kapatid kaibigan sa pagsama sa akin sa gabing ito sa maikling oras ng pagtalakay sa paksang pinamagatan ko na ang mga bagay na inihayag na at itinakda. Pagpalain, ingatan, proteksyonan tayo ng Panginoon sa gabi ito sa ating pansamantalang pagtulog. Amen.